Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating papurit pasalamatan ng ating Panginoon sa pagtitipon niya sa atin sa banal na Eukaristiyang ito. Sa umagang ito, tayo magpasalamat sa biyaya ng buhay, ng kanyang pagpapala, ng kalusugan at pagkakataon upang tayo patuloy na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. At gayon din, pasalamatan natin ng Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng isang taong banal, si San Benito Abad, at nawa sa kanyang mabubuting halimbawang ipinakita sa atin, lalo tigit sa buhay, panalangin at paggawa, ay tayo rin ay magkamit ng kabanalan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, kinalong ko siya. Subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ika'y mamanumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod.
sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga muli mga kapanalig, at tayo po ay magpasalamat at magpuri sa Diyos sa umagang ito ng buong sigla ng ating pong kalakasan at ng ating pagbubunyi sa biyayang ito ng buhay. Mga minamahal ko mga kapatid, marahil araw-araw tayo po ay nagdarasal ng Ama namin. No? Hindi po pwedeng hindi natin ito darasalin siguro sa araw-araw. Dinarasal natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, dito sa lupa para ng sa langit. Mapasa amin ang kaharian mo, dito sa lupa para ng sa langit. At ito yung atin pong araw-araw na ipinagdarasal, na ang paghahari ng Diyos ay makamtan natin. Ang paghahari ng Diyos ay maranasan natin sa bawat araw o yugto ng ating buhay. Sapagkat ito ang paalala sa atin ng ating Panginoon bilang kanyang mga tagasunod at mga isinusugo. Humayo kayo at ipangaral ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Sapagkat tayo bilang mga Kristiyano ay hindi lamang tagasunod ni Kristo. Tayo ay mga isinusugo niya upang tayo'y maging instrumento ng paghahari ng Diyos. Ano nga ba itong paghahari ng Diyos? Ito ba ay lugar? Hindi. Ito ay isang karanasan at biyaya natin upang ating maibahagi sa ating kapwa. Kaya nga napakahalaga na sa paghahari ng Diyos sa buhay natin ay may tatlong aspeto na dapat nating maranasan. Una, ang ating pagtanggap. Sapagkat hindi natin mararanasan ang paghahari ng Diyos kung hindi natin tinatanggap si Kristo na isinugo ng Ama upang maranasan natin ang paghahari ng Diyos. Pagtanggap. Pero ang pagtanggap ay hindi lamang sa sarili natin at sa salita. Bagkus, ang ikalawang itinuturo sa atin ng paghahari ng Diyos ay ang pagsasabuhay nito. Pagsasabuhay. No? Sapagkat hindi lamang sinasabi sa atin ng ating kapwa, tanggapin mo si Kristo, ligtas ka na. No? Kasi yan ang laging bungad sa atin. Tanggapin mo lamang si Kristo, ligtas ka na. Oo, nandun na tayo. Tinatanggap natin si Kristo. Pero ang pagtanggap natin ay kinakailangang merong pagsasabuhay ng aral at halimbawa ni Kristo. Oo, sasabihin natin, tinatanggap nga natin si Kristo, pero taliwas naman ang ating buhay sa aral at halimbawa ng ating Panginoon. No? Nagko-contradict. Hindi po pwede iyon. Tinatanggap natin si Kristo pero ang buhay natin ay kabaliktaran sa 10 utos ng Diyos.
Tayo'y tumatanggap kay Kristo. Marami naman tayong kaaway, marami tayong sama ng loob, marami tayong paninira sa ating kapwa. Paano mo masasabing tinatanggap mo si Kristo? Kaya napakahalaga yung pagsasabuhay ng itinuturo ni Kristo. Kaya nga sabi ni Jesus sa atin ngayon, maging daan tayo ng kagalingan, pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, no? Tayo'y maging tanda ng kapayapaan sa ating kapwa. Di po ba? Yan ang paghahari ng Diyos, na ang bawat isa ay nagkakaroon ng kagalingan, na ang bawat isa ay mapayapa. Kaya nga tayo bilang mga sinusugo ni Kristo, tayo ay nagiging daan sana ng kapayapaan sa loob ng ating tahanan, pag tayo ay pumupunta sa ating kapwa, sa loob ng simbahan, ang presensya natin ay kapayapaan, hindi kaguluhan. Marami sa atin kasi, no? Kapag dumating ang ating kapwa, nagiging tanda ng away, no? Nagiging tanda ng inggitan, nagiging daan para magkagulo-gulo ang grupo, no? Pero sana, sabi nga ni Kristo, sa pagpasok natin sa bahay, sa pakikipagtagpo natin sa ating kapwa, tayo ay maging daan ng kapayapaan, sapagkat yan ay tanda rin at higit na ipinapakita ang karanasan natin sa Panginoong Diyos na naghahari sa atin. At pangatlo, mga kapatid, pagbabahagi. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang pagtanggap, hindi lamang pagsasabuhay, kung hindi pagbabahagi sa ating kapwa. Na? Tayo bilang mga isinusugo ni Kristo, tayo ba ay nakapagbabahagi ng paghahari ng Diyos sa inyong asawa? Na? Na nawawala ng pag-asa, sa inyong kapwa na nalulungkot, sa inyong kapwa na nawawala ng tiwala sa ating Panginoon. Ang paghahari ng Diyos, kung tayo ay nagsasabuhay nito, ay inaasahang ibinabahagi natin. Na? Ibinabahagi natin. At yan ang gawain ng mga banal, na? Ng mga santo, no? Na nagkamit ng kabanalan mula sa Diyos. Katulad ngayong araw na ito, ating ginugunita si San Benito, no? Na isang monghe, no? Na naging banal sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Marahil, ang lagi nating naririnig, ora et labora, no? Pray and work, no? Sapagkat hindi lamang tayo dasal ng dasal, kung hindi tayo ay nagtatrabaho sa ubasan ng Diyos, sa paghahari ng Diyos. At sa kay Saint Benedict, no? Marahil, ano? Kahit ako po meron no? Yung Saint Benedict Medal, no? Ako po'y meron sa bulsa lagi niyan, no? Kasama ng rosaryo, no? At ang aking pagdadala nito ay pagpapaalala sa akin ng pagtawag sa Diyos, no? Ng pananalangin, no? Kasi marami sa atin nagpapabasbas ng Saint Benedict sapagkat naniniwala tayo sa milagro. Oo, tama yun. Naniniwala tayo sa himala, no? Pero ang himala ay lagi nating tatandaan galing sa Diyos, nagmumula sa Diyos. Si Saint Benedict ay instrumento lamang upang maranasan ng sinumang humihingi ng tulong sa Kanya, ng panalangin sa Kanya, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Di po ba? Kaya nga minsan maririnig mo rin kapag may nagpapabasbas, Father, may demonyo po sa bahay namin, no? Kaya kailangan ko po magsabit ng Saint Benedict Medal, ano? O kaya naman may masamang espiritu, no? Alam niyo po, kapag tayo na kay Kristo, kung tayo pinaghaharian ng Diyos, lalayo ang demonyo sa atin, lalayo ang mga masasamang espiritu sa atin, kung ang puso natin, ang buong kalooban natin, ay pinaghaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano? Si Saint Benedict ay halimbawa sa atin ng buhay pananalangin at paggawa. At nawa tayo rin ay makatulad ni San Benito sa kanyang buhay sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang
pananalangin at paggawa. Nawa tayo ay tunay na pagharian ng Diyos. San Benito, ipanalangin mo kami. Mga kapatid, tayo kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin. Sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid, itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na at siyang nangangalaga sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling Kristo sa huling hantungan ng kalwalatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang ating mga pansariling kahilingan. Lalo tigit ang mga kapatid nating may sakit na nasa intensive care unit, sa mga nasa ospital, at maging mga nasa tahanan natin na ating inaalagaan. Nanawa sa biyaya ng Eukaristiyang ito na ating ipinagdiriwang ay makamtan nila ang kagalingang kanilang hinihiling sa Diyos na mapagpagaling at makapangyarihan. Ama ng aming Panginoong Jesucristo, inampun mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampaginandiyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito,
Tunghayan mo po ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapati magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesu Kristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat na mga banal, si San Benito na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsingga lang mo. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Benito ng Nursia. Mahal na San Benito, dakilang hubaran sa lahat ng katangiang makadiyos at busilak na sisidlan ng biyaya ng Panginoon. Ikaw ang takbuhan ko sa harap ng mga panganib na nakapaligid sa akin. Kaya tulungan mo ako, gabayan mo ako pang maiwasan ko ang anumang makapagbubulid sa akin sa kasalanan at ang lahat ng dabag sa kalooban ng Diyos. Tulungan mo akong makamit ang mga biyayang labis kong kinakailangan upang malampasan ang mga pagsubok at pagdurusa sa aking buhay. Nalalaman kong puno ng pag-ibig at habag ang iyong puso at hindi mo binibigo ang sinumang dumalapit sa iyo dahil sa mga pangangailangan. Kaya't nagtitiwala at umaasa ako na sa mabisa mong pamamagitan ay makakamit ko ang biyayang isinasamo ko. Sa sandaling katahimikan, mga kapanalig, ating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan. Para sa lalong ikaduduwalhati ng Diyos at sa kapakanan ng aking kaduduwa. Amen. San Benito, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ng haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ako po ay inyong ipanalangin sa pagtanggap ko po ng biyaya ng pagtatalaga bilang parish priest ng St. Francis of Assisi Parish sa Sio Boulevard, Mandaluyong. Ngayong darating na linggo, ito po'y aking tatanggapin, 5:30 ng hapon, sa pamumuno po ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula. Ako po ay inyo pong ipagdasal na nawa ang bagong misyon na iniatang sa akin ng Diyos ay aking magampanan ng may pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan ng ating Panginoon. Kaya ako po ay inyo pong ipagdasal. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang bukal ng buhay at kagalingan. Ibuhos mo po yung bendisyon sa inyong mga anak na ngayon ay nasa inyong harapan. Hinihiling namin sa iyo, Ama, na ang iyong banal Espiritu ang siyang patuloy na gumabay sa aming pang-araw-araw na aming buhay, na matagpuan namin ang tama at maiwasan namin ang kamalian sa aming buhay. At nawa sa oras na ito, kami inyo pong pagalingin sa aming mga karamdaman, lalo tigit ang mga may cancer, ang mga na-stroke, ang mga dinadialysis, ang mga kapatid namin
na may malulubhang karamdaman, pisikal man ito o espiritual. Ama, nasa iyo ang aming kagalingan at buhay. Kaya nawa sa banal na Eukaristiyang ito na aming ipinagdiwang ay makamit namin ang kagalingang aming hinihiling. At ito ay aming sinasamo sa iyo sa ngalan ni Kristong aming Panginoon na nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, naialay na natin ang banal na misa, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsinawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisay ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.